Seaman. Yan, missing seafarers. Maganda naman. Meron ho tayong mga missing seafarers na magandang tanong yan dahil hindi ho natutukan din ng ating mga mangbabatas yan. Hindi lang ho missing seafarers ang tutukan natin, sir. Marami hong nawawala, marami hong even nagpapakamatay ng mga doktor and nurses natin. Dahil nga po, I think nabanggit ko na kanina, hindi nabibigyan ng atensyon. Nag-overwork, bullying, nabubuli sa trabaho. So, yun ho ang dapat natin bigyan ng atensyon. Bigyan natin ng ngipin yung batas na dapat huwag ganyan. Yung trabaho ng marino kanina na nawawala, dapat bigyan ng atensyon yan. Bakit nawawala ang marino? Bakit siya, ang sabihin natin nawawala bakit sila nagpapakamatay? Nagmi-missing at sea. Ang sinasabi, nagpapakamatay yung iba. Nai-include natin dyan yung bullying. Nabubuli sila. Imbestigahan natin mabuti yan. Bakit sila nagkakaroon? Dahil doon sa attitude ng bawat isa. Bawat isang Pilipino na dapat nasa barko, nagtatrabaho, dapat bantayan natin yung mental capacity nila. Yung sinabi ko kanina, mental health is very important. Pagdating sa barko, bawal dapat ang bullying. Pero ba't nambubuli yung isang tao? May attitude siya. Dito pa lang dapat alam na, uy, nambubuli ito, hindi pwede sa barko yan. Kasi pag yan nambuli, napaaway, nagkaroon sila ng away sa barko, very soon, meron tayong isang marino na wala. Sasabihin lumukso, sasabihin nagpakamatay. So ingatan mo natin yan. Dapat tutukan yan. Napakagandang tanong yan na dapat nating bigyan pansin pag tayo naupo. Sir, may isang kasi tanong. Yes, sir. Ilonggo ka, no? Oo. Taga Iloilo ka diyan? Opo. Iloilo City o Guimaras? Sa Iloilo mismo, sir. Sa Lapos. Aba. Graduate ako ng high school sa Iloilo National High School. Sir, may tanong ako, sir, no? No, go ahead. Ano masasabi niyo kung kayo ay papalarin maging senador doon sa Magna Carta for Seafarers? Yes, May very good. reklamo yung mga seaman natin doon, sir. Okay, napakaganda yan. Magagandang tanong yan. Ako bilang isang kapitan, bilang seafarer, bilang isang may-ari na rin ng kumpanya, bilang respeto ko na rin po sa ating pinakamataas na tao sa Pilipinas na pumirma na ho dyan sa Magna Carta. Pirmado na ho yan. Batas po yan. Sundin natin. The law, ulitin ko ha, the law, even though it is hard, it is still a law. Duralex, sed lex. Sundin ho natin muna. Pag ako ho naupo at nagkatotoong ako talagang naging senador, aayusin ho natin kung ano yung dapat ayusin dyan. Ako mismo, honestly, hindi ho ako talaga boto na makapag-away ngayon sa Magna Carta. Dapat natin sundin. Pirmado na ho yan noong September 23, 2024 ni President BBM. Napirmahan na ho yan. Respetuhin naman po natin ang gumawa yan. Respetuhin na rin po natin si PBBM tungkol dyan. Pero kung may dapat ayusin dyan, na nakikita ko talagang merong dapat ayusin, bilang senador at bilang representative ng Marinong Pilipino, tututukan ko yan at aayusin ko para sa kapakanan ng lahat ng mga marino. May bala kayo, sir, amindahan? Yes, amindahan ho natin yan. Huwag natin pakialaman ngayon dahil hindi ho tayo, wala ho tayong right, wala ho tayong power, wala ho tayong key, ayusin yan. Pag naupo ho tayo, saka ho tayo makipagbakbakan yan. At alam ko, malaki yung ang chance nating maayos yan kapag merong totoong marino ang nasa loob ng Senado. So, pwede kayo, sir, manawagan sa mga marino natin, sir, na mga seafarers natin na may pag-asa pa. Of course, of course. Na iboto kayo, sir. Yes. Sa mga kaibigan natin dyan, mga marino, no? This is Captain Relly Jose Jr. po ulit. Marami pa hong hindi nakakaalam. Inuulit ko po, sa mga Bisaya dyan, na taga-Jensan, sa mga Iloilo, na mga kababayan ko dyan, Ilonggo, no? Sa mga Bulakenyo, dahil Bulakenyo huyang Jose, no? Luzon, Visayas, Mindanao naman po tayo eh. Ako, umaasa lang naman ako sa talagang true panawagan para marinig nyo yung boses ko dahil wala naman ako talagang sangkatutan na pera pag-ikot doon sa buong Pilipinas, no? Nananawagan ho ako sa lahat ng marino.
Ako nga po si Captain Relly Jose. Marino ho ako ng 25 years. Na yung Magna Carta ho natin, aayusin ho natin yan at aamindahan kapag tayo ho totoo nakaupo na sa Senado. Pirmado na ho yan. Wala na ho tayong K na makipag-away dyan ngayon dahil talagang, kumbaga, sabi ko nga, hindi tayo mapapansin. Kahit magpaulan ka dyan, magpainit ka dyan, mag-away man tayo sa GC o sa Facebook, wala akong makikinig dyan sa atin. No? Dahil tapos na yan, pirmado na ho yan. Respetohin po natin yung gumawa yan. Respetohin po natin si PBBM dahil yan nagawa na naging batas na. So, sundin ho natin. Inuulit ko, Duralex, Sedlex po yan. Batas po yan. The law, even though it is hard, it is still a law. Sundin ho natin. Pilipino ho tayo. Sundan lang muna natin yan. Along the way, nag-umpisa pa lang naman yan eh. Along the way, meron ho tayong hanggang what? 3 months to go. Pag ako naging senador, saka ho ako mag-iingay ulit. Aamindihan natin yan. Promise ko sa inyong mga Pilipino yan. Babantayan ho natin yan. Patunayan natin na kaya nating mga Marino na maging leader ng ating bayan. Sige, sir. Any question? Ayun, baka meron kayo. Sir, kung sakali pong papalarin po kayo, ano pong maitutulong niyo po sa issue ng West Philippine Sea? Pakilakas po ma'am, hindi ko marinig. Kung papalarin po kayo kung maluklok na po kayo sa Senado, ano pong pwedeng maitulong sa issue ng West Philippine Sea? Ayun, yung West Philippine Sea, our favorite. Laman po yan ng TV, radyo at dyaryo, no? West Philippine Sea. Actually, ang West Philippine Sea is atin po yan, no? Atin po talaga yan. Dapat po talaga natin bigyan ng or paigtingin yung ating monitoring dyan. Yung ating dagat po ipaikot sa buong Pilipinas. Kung titingnan nyo po yung mapa, meron po tayong west, meron tayong east, meron tayong north, at saka south. Paikot po yan. Wag po natin tutukan yung West Philippine Sea lang po. Kulang po yung tanong doon. Dapat po yung kapaligiran po natin. Dapat po bantayan natin ang ating karagatan. Atin po ito. Meron po tayong karapatan, meron tayong soberania para dyan, nabantayan yan. Paano po natin mababantayan? Yun ang tanong doon kanina. Paano po natin mapapatupad na mabantayan natin ang West Philippine Sea? Maglalagay po tayo dyan ng mga monitoring system. Maglalagay po tayo dyan ng mga boya natin, navigational buoys. Maglalagay po tayo dyan ng mga parola natin, ng sarili natin mga lighthouses, na dapat ginawa na yan noon pa. Noon pa, bata pa po ako nangyayari na huyang mga ganyan, na may pumapasok po ditong mga barko na hindi natin kilala at hindi natin alam. Bata pa ho ako at alam ko, matagal na kong alam ninyo yan. Marami hong area dito sa Pilipinas ang pinagbabaan ng mga smuggling noong una pa, na hindi natin na-monitor, hindi natin nababantayan. Bakit ko nangyari yung ganyan ngayon? Kasi nga po, wala akong meron talagang may alam sa maritime na naupo dyan sa pinakamataas natin mambabatas sa Senado. Wala akong nagbigay sa kanila ng idea na dapat bigyan natin ng bantay o para maganda yung term natin, yung buhon. Lagyan natin ng buhon. Kung ito ho yung bahay natin, ito ho yung Pilipinas. Mayaman tayo. Mansyon, yung bahay mo. Ito ho yung dagat natin. Ayan yung bahay mo. Pinuno mo ho yan ng CCTV. Ano tayo? Tech na tayo ngayon. Pinuno mo ho ng CCTV yung bahay mo. Maganda, mansyon, may ilaw, lahat. Pero hindi mo ho nilagyan ng bakod. Huwag mo ninyong i-expect. Huwag mong i-expect na walang tao dyan sa harapan ng pintuan kung bukas na natutulog na hindi mo kilala. Meron talagang dadaan dyan sa area mo. Yun yung sinasabi ko. Yung mga boya na sinasabi ko po, hindi ho isang boyang ganun kaliit lang yan. Boya ho yan talaga ng navigational buoys na pwede magbantay, na magiging marking natin na, oy, amin ito. Sa Pilipinas itong area na to. Huwag kayong papasok. Nakamonitor ho kayo sa amin. Maglalagay ho tayo ng batas na pag ikaw ay lumapit sa area ng Pilipinas, 100 miles away, 50 miles away, 30 miles away, 20 miles away, papasok sa Pilipinas, nagre-report ka dapat. Sa Pilipinas ho, hindi.
Nasa loob na yung mga barko, hindi natin alam kung sino yan. Bakit ko pinipilit yan? Kapitan po ako ng barko. Naranasan ko, hindi isa, dalawa, tatlong beses po yan. Dumikit ko ako dito sa area ng Pilipinas ng ilang araw. Hindi ho barko ng Pilipinas yun ha. Liberian ship ako dati, container ulit from Hong Kong to Australia, and one time from Singapore to Japan. Dito ho ako dumadaan sa Pilipinas. Huminto ako even. O, sasampulan ko lang kayo, area ng Zambales. Huminto ho ang barko dyan na pagkalaki-laki. 5,000 boxes ang dala ko. Wala akong sumita sa akin. And that's reality. Ba't ko dinidikit yung barko ko? Yung una, gusto ko lang magkasignal. Kasi galing ko akong Hong Kong, papunta ng Australia, uso na nung ng cellphone, kaumpisa-umpisa pa lang, basta't magkasignal ka, masaya ka na. Yung pangalawa naman, ba't ako huminto sa Zambales is dahil sa bagyo.